Nagsimula sa isang alitan ng umano'y reklamo tungkol sa mabahong comfort room ang humantong sa madugong insidente sa loob ng isang solar farm sa Barangay Nazareth, General Tino, Nueva Ecija noong Pebrero 15 na ikinasawi ng solar panel installer na si John Michael Magtuto. Sa halip na simpleng pagtatalo ng dalawang grupo ng manggagawa, naging sentro ng usapin ng kaligtasan at disiplina sa lugar ng trabaho matapos barilin si Magtoto habang kinukunan ng video ang mainit na komprontasyon. Ayon sa pulisya, sinusubukan lamang umano niyang idokumento ang pangyayari nang bigla siyang paputukan, tinamaan sa tiyan at binti. Sa kumalat na video online, maririnig pa ang kanyang paghingi ng tulong habang agad siyang inaalalayan ng mga kasamahan. Dinala siya sa ospital sa General Tino ngunit dahil sa tindi ng pinsala, inilipat pa sa Cabanatuan City kung saan siya tuluyang binawian ng buhay. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Florence Pula Ibanez, 47 anyos, driver at residente ng San Juan Pilar. Sa imbestigasyon, lumalabas na kabilang siya sa grupo ng subcontractors ng proyekto, habang solar panel installers naman ang grupo ng biktima. Ayon kay Cheryl Paulino, hepe ng pulisya sa General Tino, base sa testimonya ng mga saksi, ang grupo umano ni Magtoto ang unang lumapit upang manita. Posible umanong dahil sa takot o nerbiyos, bumunot ng baril ang suspect at malapitang nagpaputok. Matapos ang pamamaril, tumakas ang suspect sakay ng puting Nissan Navara pickup na minamaneho ng isang kasama. Natagpuan ang sasakyan sa Santa Rosa kinabukasan Pebrero 16 na abandonado at may mga basyong bala sa loob. Patuloy pang inaalam ng pulisya kung lisensyado ang ginamit na baril at kung may iba pang sangkot sa krimen. Iniuwi ang labi ni Magtoto sa Quezon City at inilibing noong Pebrero 22 sa gitna ng pagluluksa. Nananawagan ng pamilya ng agarang pag-aresto sa suspect. Ayon sa kapatid ng biktima, hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang pumatay kay John Michael. Nagpaskil na rin ang pamilya ng mga larawan ng suspect at ng na-recover na sasakyan upang humingi ng tulong sa publiko. Samantala, nagpapatuloy ang manhunt operation ng pulisya habang inihahanda ang kasong murder laban kay Banez. Iniulat ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG sa pamumuno ni Hansel M. Marantan ang pagkabawi ng isang 2008 Nissan Frontier 3 4x4 pickup matapos madiskubreng may indikasyon ng umano'y pekeng papeles sa isinagawang anti-carnapping operation noong Pebrero 17 bandang alas 4:15 ng hapon. Isinagawa ang operasyon sa kabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Mayapyap Sur, Cabanatuan City ng mga tauhan ng PHPT Nueva Ecija habang nagpapatupad ng Republic Act No. 4136 at iba pang batas trapiko. Ayon sa ulat, pinara ang sasakyan para sa beripikasyon. Minamaneho ito ng isang 46 anyos na lalaki na residente ng Nueva Ecija. Sa pagsusuri gamit ang HPG Vehicle Information Management System o VIMS, lumabas na walang record ang plaka, engine number at chassis number bilang nakaw o wanted na sasakyan. Gayunpaman, sa masusing pagtingin sa Certificate of Registration na ipinakita ng driver, napansin ng mga operatiba ang mga kahina-hinalang detalye kabilang ang irregularidad sa security features ng dokumento na nagbubunsod ng hinalang posibleng pamimeke. Sa paunang imbestigasyon, sinabi ng driver na nabili niya ang sasakyan noong Hulyo 2025 sa halagang 185,000 pesos mula sa isang pribadong individual. Sa ngayon, nasa kustudiya ng PHPT Nueva Ecija ang naturang sasakyan para sa karagdagang forensic examination at mas malalim na beripikasyon ng mga dokumento alinsunod sa umiiral na batas. Binigyang diin ni Marantan ang kahalagahan ng masusing pagbusisi sa mga papeles bago bumili ng second-hand na sasakyan. Aniya, dapat tiyakin ng publiko ang pagiging lehitimo ng mga dokumento sa pamagitan ng pagkipag-ugnayan sa Land Transportation Office at iba pang kinauukulang ahensya upang hindi mabiktima ng panlilinlang.
Iginiit ng Highway Patrol Group ang kanilang patuloy na kampanya laban sa krimeng may kinalaman sa motor vehicle, kasabay ng pangakong paigtingin ng mga intelligence-driven at disiplinadong operasyon upang mapanatili ang kaligtasan sa lansangan. Isang halamang matagal nang ginagamit ng mga katutubong bugkalot sa Nueva Ecija bilang luna sa mga asong may karamdaman, ang formal nang kinilala ng mga siyentipiko bilang isang bagong species. Patunay na maaaring magtagpo ang katutubong kaalaman at makabagong agham. Ayon sa Research Communications Unit ng Ateneo de Manila University, ang pagtukla sa halamang kilala sa lokal na tawag na Kelly ay nagpapakita ng mahalagang papel ng indigenous knowledge sa pananaliksik sa biodiversity. Pinangalanan nitong Clerodendron Kelly, isang bihirang uri na matatagpuan lamang sa mamasa-masang montane rainforest ng Caraballo Mountain Range. Natukoy ang presensya nito sa dalawang lugar, sa Mount Medigen at Sitio Benben sa loob ng Pantabangan Karanglan Watershed Forest Reserve o PCWFR. Sa loob ng maraming henerasyon, dinudurog ng komunidad ng bugkalot ang mga dahon ng halaman at inihahalo sa pagkain ng kanilang mga alagang aso bilang tradisyonal na lunas. Gayunman, noong Disyembre 2025 lamang ito unang naitala sa siyentipikong literatura. Umaabot sa halos 1 metro ang taas ng si Kelly at karaniwang hindi agad napapansin sa kagubatan. Mayroon itong hugis oval na berdeng dahon na may mapusyaw na lilang ilalim at namumukadkad ng puting tubong hugis na mga bulaklak na nagmumula sa mapulang rosas na base. Kakaiba rin ito sa ibang kauri dahil maluluwag at hindi siksik ang kumpol ng mga bulaklak nito. Batay sa pag-aaral, hindi kailanman sagana ang populasyon ng halaman at mahirap itong matagpuan sa ligaw dahil sa napakalimitadong saklaw, tinatayang 8 kilometro kwadrado lamang. Ito ay inuri bilang critically endangered. Malaki ang epekto ng land conversion at mga pagguho ng lupa, lalo na sa matatarik na gulod kung saan ito tumutubo. Bagamat nasa ilalim ng formal na proteksyon ng lugar, patuloy pa rin ang habitat degradation. Binigyang diin ng mga mananaliksik na walang ebidensyang nag-uugnay sa tradisyonal na paggamit ng bugkalot sa pagiging bihira ng halaman. Para sa Ateneo Research Office, higit pa sa bagong pangalan sa talaan ang agham, ang Clerodendron Kelly, isa itong paalala na sa kagubatan at sa kaalaman ng mga komunidad na matagal nang nagbabantay rito, maaaring matuklasan ang susunod na mahalagang kabanata sa pag-unawa sa likas na yaman ng bansa.